guys, welcome dito sa The Sun at Sorrow. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate. Sa reading nito, this is a general and a collective reading. Your energy at this time. Four of Swords in reverse. Ace of Swords. What's the Four of Swords in reverse? Yung mga deceitful na tao, maskim, yung mga gumagawa ng deceit sa'yo, yung mga inggitira, puno ng inggit, jealousy, yung mga inis na inis sa'yo dahil puno ng inggit, na gumagawa ng mga scheme, deceit sa'yo, mga taong selfish, ay hindi na nakakagawa ng mga deceit. O hindi na effective yung mga deceit and scheme nila na makaharang pa sa path mo, na makagawa ng mga blockage. Kasi merong Ace of Pentacles pati dito. Hindi na sila panlagay ng blockage sa isip mo din, kasi sumisimbolo din to ng mind yung sword na to hindi na sila mag-create ng blockage sa path mo, sa love life mo, sa operahan mo. Hindi na sila pangharang or hindi na sila maka-create ng any scheme and deceit na maging effective pa para hadlangan ka, para blockan ka, para pigilan ka. Yan. Ano pa ang energy mo ngayon? Emotion and intellect. Your personality is strong and powerful, and you are so courageous kasi united, nagkakaisa yung emotion and intellect mo. They are united. Nagtutulungan sila, hindi sila nagkukontrahan. Walang contradictions. Hindi ini-oppose ng isip mo ang emosyon mo, kung ano yung gusto ng emosyon mo. Hindi din in-oppose ng emosyon mo yung kung ano yung gusto ng isip mo. Merong unity ba? So, we are unity. Yan. And then, that's why napaka-strong ng personality mo. And powerful yung personality mo. And ano pa ang about sa'yo? Ikaw to mismo. Clarify ko lang. Ikaw to mismo. Ikaw mismo yan na nag-introspect ka, nag-isip ka. Clarified by Hermit, no? Thought and thought. So, talagang meron kang iniisip na malalim. Focus ka sa sarili mo na parang meron kang inaalam sa sarili mo. Nag-introspect ka. Ganon. Na parang bang na-inspire ka. It makes your mind positive and inspired sa mga iniisip mo. Parang malalim yung iniisip mo na stable naman kasi may pentacle dito. Na parang na-inspire ka sa mga nalalaman mo, sa mga nadi-discover mo within yourself, na inaalam mo yun sa sarili mo. Na
kaya mo pala yung ganito ganyan no, na gawin, lalo na kung napatunayan mo sa sarili mo, ay kaya ko palang kumanta, ay kaya ko palang sumayaw, mga ganun. Ay kaya ko palang gawin to, ganyan. Hindi dahil sa sinabi ng iba na kaya mo gawin yon, kundi napatunayan mo yung sarili mo, nakita mo yung sarili mo, na realize mo, dahil nakita mo yung sarili mo na kaya mo pala talaga, no, na magawa yun, yung mga ganun ba. More on about yourself, no? Yung focus mo yun, yung mga iniisip mo, yan. O mas lalo mong kinikilala yung sarili mo, and makes you more positive yung tingin mo sa sarili mo, yung iniisip mo sa sarili mo, kasi maliwanag ko. Ayan, na para natatanggal yung mask sa'yo, na nakikilala mo ng gusto yung sarili mo. Ayan o, kasi may natanggal na mask, no? Na walang mask to, kundi natanggal. Ayan o, ayan. Parang na-uncover yung mask, no? You know yourself well now, no? Mas nakilala mo yung sarili mo, yung totoong ikaw. No? Kasi nag-introspect ka. Ganun. Hindi dahil sa sinabi ng iba, ganito, ganyan. Hindi, nalaman mo yung sarili mo mismo, na-realize mo, nakita mo, na prove mo sa sarili mo. Kunwari ay, kaya mong kumanta, kaya mong sumayaw, kaya mong mag-painting, anything, no? And hardworking ka, you're a practical person. Magaling ka mag-isip, thought no? Magaling ka mag-isip. May ideya ka pati, kasi thought naman yan eh. And you can turn your thought, your ideas, into a tangible form. Into reality. Kasi hindi lang pagpaplano or pag-isip ng idea yung kaya mong gawin. Ganon din yung pagte-take na action. Yung pagmamaterialize ng ideas mo. Na you can turn your ideas into reality. Kasi hardworking ka din. Practical. No? Yan. Grounded. Stable, secured, and passionate na execute yung mga plans mo, yung ideas mo, na gawin siya, no, in reality. Hindi lang puro plano, kundi may action. Talaga, gagawin mo. Kunwari, ay naisip mo mag-put up ng negosyo. So, hindi lang siya plano. Talagang magtitake ka ng action. No? Maghanap ka ng pwesto. Kunwari, ay agre-retail ka, no? Ganang negosyo. Maghanap ka ng pwesto. Ganon. Para may pwesto ka ng pagtitindahan mo. Ganon. And then, ayun na, tuloy-tuloy na hanggang sa mag-umpisa ka na magtinda, mag-umpisa ka na ng magnegosyo. So, ano pa? About sa'yo ngayon. About sa'yo. Nine of Pentacles in reverse. Ano pa yung Nine of Pentacles in reverse na yun? Karma. Ikaw ba yung Nine of Pentacles na yun? In reverse? Hindi, it's not you. Nagdurusa to. Parang may sakit sila. May sakit sila, may sakit. Pwedeng may sakit. O nagdurusa. Karma. Dahil kinarma sila. Dahil kinarma sa pang-atake nila sa'yo. Pwedeng pa-atake or kasi sa ginawa nila sa'yo.
na deceit and scheme. Dahil sa ginawa nila sa deceit and scheme. So, nahirapan sila ngayon o nagdurusa, no? Kasi clarified by 5 of Pentacles. Ayan. O maybe may sakit. Or nagdurusa financially, nahirapan financially. That's why they are unstable right now. So, yung mga gumawa sa'yo ng deceit and scheme, something na dark, ginawa nila. Kinarma sila. Deceit and scheme, kinarma sila. So, ginawa nila sa'yo. Ngayon, unstable sila. Wala silang confidence. Wala silang believe sa sarili nila. Hindi sila komportable, unstable. Maybe narugan yung kanilang hanap buhay, source of income. Hindi abundant, hindi komportable yung buhay nila ngayon. Or nahirapan pati sa buhay, lalo sa pananalapi kasi in reverse to. And yung 5 of Pentacles kanina, lumabas din. Yan. Ano pa ang about sa'yo ngayon? 3 of Cups. What's with the 3 of Cups here? More clarification sa 3 of Cups. Upright pa to. There is a reunion na mangyayari. Reunion nga. There is a reunion na mangyayari. Reunion. Salo-salo pati. Or else, reunion sa inyo ng person mo. Yan. Na hindi ka lang mag-isa na mag-celebrate kasi nag-iisa yun dito, di ba? Yung babae dito. There is a reunion na mangyayari. Maybe reunion kasama yung person mo, no? Na ma-reunite kayo or else your friends. There is a reunion na mangyayari. You can mingle with others. Hindi ka na alam yung solo flight ka, yung palaging ganun, or palaging nag-iisa na kumakain, umiinom na mag-isa. Parang magkakaroon ka na ng mga friends or partner na may kasama ka na mag-celebrate, na kasama ka na sa buhay, lalo kung wala ka pang partner. Yes, kasi may mag-offer na sa'yo ng cup of love. Ayan. At ito yung clarification ng 9 of Cups. No? You will celebrate now kasi ano pati may mga nagwi-wish o may person na nagwi-wish na hindi kayo ma-reunite ng person mo, na hindi mag-offer ng cup of love sa person mo sa'yo, pero hindi mag-grant yung wish niya. Instead, baka backfire pa yun sa kanya, na yung person niya hindi mag-offer sa kanya ng cup of love. Mag-backfire ba yun sa kanya na yung person niya hindi sa kanya mag-offer ng cup of love? Na magkaroon ng waiting, mga delay, pati, para bang makarma. Di ba may nakarma nang gumagawa ng deceit sa'yo? Yung nag-wish nito, makakarma din yan. Kasi ang gusto niya,
o nila, kung marami man sila, ay ma-delay yung pag-offer ng cup of love ng person mo o kaya hindi na mangyari yon. Ang mangyari, sa kanila mangyari yon na sila ang hindi mag-offer sa kanila ng cup of love yung person nila. Madami ba sila na nag-wish na hindi mag-offer sa'yo ng cup of love yung person mo? Hindi naman sila madami. Isa or more, pero hindi sila madami. Ngayon, makarma sila. Yung person nila ang hindi mag-offer ng cup of love sa kanila. Tatagal, hindi mag-offer sa kanila ng cup of love yung person nila sa kanila. Instead na sa'yo mangyari, yung wini-wish nila na hindi mag-offer o tatagal pa no, na hindi mag-offer yung person mo ng cup of love sa'yo or hindi na talaga mag-offer, ang mangyayari sa kanila tatama yon. Sa kanila mangyari yon na hindi mag-offer sa kanila ang person nila ng cup of love sa kanila. Yan. Parang nag-boomerang ba guys ba? Nag-bounce back sa kanila. Yan. Namuta-muta na sa init yan eh. Namuta-muta siya. Kumakain na ng kanin yan. Ang lagkit mo. Kumakain yan. And then, na yung wish nila ay hindi magagrant na parang mag-block ba? Mag-block. Para mag-enough na yung paging kontrabida nyo. Diba? Parang ganun na. Parang enough na, no? Enough na. Parang ganun. Parang matigas ka na. Kunwari, ikaw to, matigas, no? Na shielded, na hindi na tatalab sa iyo mga ill-wishings nila na yan. Hindi na tatalab sa inyo ng person mo yung mga ini-ill-wish nila, yung mga wishes nila na yan. Kasi gusto nilang kontrolin ang love life mong buhay mo through ill-wishing. Lalo kung hindi na umipikto yung mga witchcraft na ginagawa sa'yo. Ay ill-wishing naman ang pagtiyaga nilang gawin. Basta evil, ganyan yan sila. Dahil, anong dahilan nila? Bakit sila ganyan? Nainggit? Hindi sa nainggit. Kontrabido lang. Hindi. Na-insecure sila, na-insecure. It's their insecurities. Na-insecure sila. Sino ba yung person mo na ma-reunite kayo kasi mag-offer siya ng cup of love? Upright pa ba yan? Yung Six of Pentacles. In reverse. Palang ba to eh. Pero in reverse daw yan. Taker. Ayaw maging giving. Hindi siya generous. Kasi in reverse eh. Di niya gusto na mag-invest, na magbigay. Maybe hindi niya type na mag-invest, na magbigay. Or hindi siya ganun ka-giving right now. O kung merong mga hinihiling itong mga tao. More clarification with the Six of Pentacles. Madaming meaning yan. More clarification sa Six of Pentacles in reverse here. Hindi siya giving.
Hindi niya binibigay yung mga sinusuyo sa kanya at atake ng mga tao na o yung inuutos sa kanya ng mga tao. Ayun na nga. Yung kasi pinapaklouded yung isipan niya. Tapos, inuutusan siya na ganito ganyan ang gawin mo. Diretso yun sa subconscious mind. No? Hindi niya ginagawa yun. Parang ganun ba? Hindi niya binibigay yung gusto, yung inuutos sa kanya na gawin niya. No? Kunwari ay inutusan siya na pag-initan ka ng person mo. Inutusan nila yung person mo, pag-initan ka ng person mo. O i-block ka ng person mo. Or traidorin ka ng person mo. Mga ganun ba? Hindi binibigay ng person mo yun sa kanila. Hindi niya yun na ginagawa. Yung inuutos nila sa person mo. Hindi ginagawa ng person mo yun. Hindi naging giving yung person mo sa mga inuutos nila. Hindi sinusunod ng person mo yung inuutos nila sa person mo. Or else, hindi na ba nasisend sa person mo yung mga inuutos nila sa person mo? Hindi na nasisend. Hindi na nila na ibibigay na iabot, hindi na nila nabibigay sa person mo yung mga atake nila, yung mga sinesend nila sa person mo, yung inuutos nila sa person mo. Ayan, hindi na nakakapasok sa person mo. Verified by channel source. Di ba nakatusok to? Ibig sabihin nakapasok mo. Hindi na nakakapasok sa person mo. Yung inuutos nila sa person mo. Wow. Nice. Lalo na kung naging aware yung person mo at matalino, no? Hindi siya maisahan din. Gumagawa din ng kanyang paraan para hindi siya manipula yung isip niya kasi diretso yan sa subconscious mind eh. Kadalasan sa picture, sa pangalan, yan. Tusa nila yan. Of course, may orasyon yan, kaya effective. May orasyon yan siya guys, na ginagawa. Tapos, isabay nila yung wish nila, no? Ganun. Madaming gumagawa niya ngayon. Ganyan. Kasi, kumalat na yan eh. Meron pa ata sa TikTok niyan. Pati mga bata alam na ata yan eh. Yung mga ganyan. Parang common na yan kahit saan. Ganyan gawain ng mga tao. Yun nga lang. It's a sign na nasa end of times na nga yan. Kasi yan. Ano yan eh. Gusto mangontrol. Manipulation. Yan yung mga tinatawag na parang palipad hangin din. Parang ganun natin. So, ano yung next na mangyari sa inyo ng person mo na yan na magkakaroon na reunion sa inyo? What? But in reverse ito? The wheel of the year in reverse. What's the wheel of the year in reverse here? Ano pa? In reverse siya eh. Ay! May mga haharang. May haharang. Kaya, hindi pala rin na ma-reunite kayo agad. Hindi pa pala rin, no? Kasi, ayun, may mga continuous na gumagawa ng scheme and deceit o maybe witchcraft. O kaya hindi pala rin na
ma-reunite kayo agad-agad. Pero ma-reunite kayo niyan ng tao na yan. Pero, yun na nga, merong gustong magpa-delay niyan. O kung ano man itong ginagawa nila, wishing, tuloy-tuloy, o spell, o witchcraft. But yung witchcraft kasi may ano pa, may bungo, may candle, o diba? And dark, no? Gabi ginagawa. O spell yung ginagawa nila. Para harangan si person mo. Harangan ka. No? Yung mangyaring union sa inyo, reunion. Strong yung ano, yung maharang, no? The Emperor. Malakas, strong, powerful. Ten of Cups in reverse. Ano yung ginagawa niya? Para hadlangan kayo ng person mo. Wishing. Hindi wishing. Spell. Hindi din spell eh. Ano ginagawa niya? Ritual talaga. May ritual talaga siyang ginagawa. Para hadlangan kayo, blockan kayo ng person mo, hadlangan. Hindi kayo pwedeng ma-reunite, hindi kayo pwedeng, basta may pa-ritual yan, no? Parang ganon. Parang feeling entitled. Mangialam sa inyo. O mga hadlang. Pero, saan ang punta nito? Impyerno. Emperor na yan. May namatay. Ayan, matutupok siya sa impyerno. May tali pati yan sa impyerno doon. Kasi sukdulan yung kasalanan niya. Yun. Hindi lang siya ilagay doon sa impyerno. Tali pati siya doon. Kasi doon sa impyerno, meron din mga tinatali doon. Tapos, may pumapasok sa kanila doon na ano, yung mga nakakarating yung soul nila doon, o yung spirito nila doon, 50-50. Yun nakikita nila doon sa impyerno. Buti kamot, nakabalik pa sila, no? At hindi sila natuloy doon, hindi sila natuluyan. So that ma-inform nila yung mga tao na may impyerno talaga, no? At kung ano yung dinadanas sa mga nasa impyerno. Pero kung natuluyan ay doon sila sa impyerno, buti kamot nakabalik sila, no? Yung iba naman na nakarating yung espiritu nila doon, parang sinadya para magtugda sa mga tao na ganun sa impyerno, nakakatakot, no? Para iwasan ng mga taong gumawa ng mga kasalanan ba. Yan. Ang iba daw doon, nakatali sila, guys. May ibang soul doon, kaluluwa ng mga tao. Tapos may lumalabas-pasok sa katawan nila, labas-pasok sa bunganga nila na python, tsaka mga, o kaya ay scorpion. Ulit-ulit daw yan. Tapos nakatali pa sila. Grabing parang tinorture ng gusto. Kasi, meron bang gagawin sa kanya? Kay emperor na yan. Torture ng gusto doon sa impyerno. Kaya pala. Talaga nakatali siya, oh. At palala ng palala yung torture sa kanya kasi clarified by Page of Pentacles. Hindi sa palala ng palala. Kasi pag powers ng powers, kasi Page of Pentacles parang at tuloy-tuloy. tuloy-tuloy. Yeah. Napahirap sa kanya doon. Nakatali siya tapos pinapahirapan. So, ganun nga ang gagawin sa kanya. Ano yun yung katulad ng labas-pasok yung python sa kanya? Kasi meron daw ganun doon eh. Tuloy-tuloy napahirap sa kanya. Ganun ang danasin ni Emperor doon. Nakatakda na siya doon. Doon na siya ilagay at yun ang kanyang parusa doon. Yan. Si Emperor. Kaya, pag mga ganito, parang majestic yung personality, no? Parang strong ba? Pero, isipin nyo, afterlife pala ay, ganun ang danasin niya. Forever pa naman yan. Wala siyang ibang sisihin yan. Hindi sarili niya.
Mayabang ba yan? Si Emperor na yun, mayabang? Oo, mayabang siya. Yeah. Pag mag-isip siya, napakayabang. Mayabang. Pag mataas siguro yan. Malamang kasi mayabang eh. Pag mag-isip siya, mayabang. Kahit hindi man mayabang magsalita, mag-isip siya, mayabang. Oh. At hindi dahil sa yabang niya, no? Hindi naman may impyerno ang isang tao dahil lang sa nagyayabang, nagkukwento na ganito, ganyan, kung ano meron siya. Wala naman siya piniperwisyo sa gano'n, no? Pagyayabang. Itong ginagawa niya kasi, may ginagawa siyang scheme and deceit. Hinadlangan kayo ng person mo. At may mga iba pa yung kaibilan na ginagawa. Kaya siya ilalagay doon. Kung kaya, yun ang sentensya sa kanya, afterlife. At nakanda na yun. Para sa kanya. Yun na yung dadanasin niya doon. Hindi niya na-expect na gano'n ang mangyari sa kanya, no? Hindi niya na-expect yun. Hindi niya naisip yun. Hindi niya naisip yun na gano'n ang parusa pala sa kanya afterlife. Yeah? See? I cannot convince anyone na magbago, na maging mabuting tao. Kasi may sarili-sariling pag-iisip ang tao. And yung mga evil doers, kailangan talagang parusahan. Kailangan talaga ng hustisya ng mga nabiktima nila, ng mga sinalbahin nila. Dahil lang sa kanilang kasakiman, ano bang dahilan kung bakit ganyan yung emperor na yan, si emperor na yan, at hinaharangan kayo ng person mo dahil gusto kayong kontrolin? Gusto kayong kontrolin, no? Controlling siya. Gusto kayong kontrolin at pahirapan at pahirapan. At gustong para bang yung siya yung hari sa buhay niyo ba? Siya masunod. Ganon. Oh. Kaya binigyan ng free will ng God ang tao eh. Para kung ano yung gusto nilang mangyari sa buhay nila, as long as pinagsisikapan naman nila kung gusto nila yumaman, di ba? Kasi may mga ganyan tao na gusto mag-control sa buhay ng iba. Ayaw nilang mangarap ng iba, ayaw nilang masinso, ayaw nilang maging masaya. Ganyan yun. Tingnan niyo parusa sa kanya. Afterlife. Ano pa? Ano ang next na mangyari sa inyo ng person mo na magkaroon ng reunion sa inyo? Ano pa kaya yan? Upright kaya yan? Yung page. In reverse. In reverse to. Page of Cups in reverse. Ano pa yung Page of Cups in reverse niya? King of Pentacles. Upright King of Pentacles. In reverse. In reverse ng King of Pentacles. More clarification with the Page of Cups. Para clear. Maingay Gusto rin. Hindi ako mapag-focus. Kalang. So, ayun mo ngayon. Ang iingay niya lang. Hoy, pusa! Kawawa! Naway niyo. Estoy! Madungal ka talaga. Yung mga nang babantay sa inyong connection ba, no? Na sinusuyo nila kayo ng person mo. Yung mga nanunuyo sa inyo ng person mo yan. Na hindi na masuyo nila kayo ng person mo. Hindi. Na hindi nila masuyo sa person mo. Hindi. Na hindi nila mautusan sa person mo. Masuyo. Na hindi nila mautusan sa person mo. May patikaw din, no? Yun ang tamang word dyan. Na hindi nila mautusan na sa person mo. Oh.
kunwari ay utusan na sa person mo na maging negative, no? Na instead na maging positive and inspired and excited na i-pursue ka, ay naging ano siya, naging lousy, naging parang naduwag, no? Panghinaan ng loob, at naging negative yung isip niya, no? At kinabahan pa, ninervyos pa, so hindi natuloy. Parang dahil sa ginagawa nilang inutusan nila sa person mo na huwag mo na pagpatuloy. Kunwari ay example na lang, no, na aalis ka, pwede ka din na pigilan yan eh. Pag nautusan ka eh, pigilan ka nila, utusan ka nila, huwag ka na umalis. Ngayon makakaisip ka ng parang mga dahilan para hindi ka aalis, no? Na may isip mo, hindi na lang aalis. Parang tatamarin ka, walang ka ng gana. Yun na yun. Tama po ba? Tama po ba? Tanong ko sa kayo, ganun na nga yun. Yun ang epekto nun. So, sa mga hindi alam yung epekto niyan, diretso yun sa subconscious mind ng isang tao. Ganun ang epekto nun. O kunwari ay, para alam nyo, inuutusan na lang yung person mo na huwag kang kontakin. Parang tatama rin yung person mo, mawala ng gana, mawala ng motivation, mawala ng positivity, mawala ng excitement na kontakin ka. Tapos ipagpaliban niya na, huwag ko na lang kontakin. Para makaisip siya ng mga dahilan, para huwag ka na lang kontakin. Ganon. Alam mo yung binablockan yung isip niya, hinadlangan siya. Yun na yun, guys. So, sa pag-explain ko na madami, maging aware, no, na, ay, kunwari, may lakad ka, tapos gusto ka nang pigilan, no? Maging aware ka na gusto ka pala na lang pigilan, kaya ganun ang naiisip mo. Kung kaya parang tinatamad ka na, nawalan ka ng motivation, nawalan ka ng fire, excitement na pumunta sa pupuntahan mo. Baka may gustong mangontrol sa'yo. Pwedeng kapitbahay mo. Ganun ang ginagawa ng mga walang magawa sa buhay. Mangontrol sila sa iba, sa buhay ng iba. Para tingin na sa sarili na powerful, but they're foolish and crook. Wala nga nangyari sa buhay nila eh. Pambantay lang ang buhay ng iba. Yun naman yung pagmalaki nila. Ang gusto kasi nila, maging ganun din ang buhay ng iba. Kagaya na sa buhay nila, wala nangyari. Dahil tamad sila. Dahil ayaw na magsikap. Dahil hindi madiskarte sa buhay. Sabihin na natin ganun. Mga narcissistic, gusto mag-control. Wait lang. Ano ang next na mangyari pa sa inyo ng person mo? So, hindi na maging yung emosyon ng person mo, yung control ba pagdating sa'yo. Kasi, hindi na nila mautusan sa person mo. Hindi na nila mautusan. Iba-iba kasi yung nila strategy. Iba-iba yung ginagawa nila niyan. Meron na hindi na pumapasok sa person mo. Ito naman, yung inuutusan nila yung person mo. Yan, na hindi na nila mautusan sa person mo. O pati ikaw, no? Pati ikaw, pati. Yan. Ayan. Merong hindi na nasisend sa person mo. Yung parang baka iba ito.
no, ibang style nila, ibang pamaraan, ibang ano to, ilwishing nila to, ilwishing, itong inuutos nila, ilwishing. Hindi, spiritual din tong ginagawa nila eh. Ewan ko kung ano, paano yan. Same lang to, yung ginawa dito, sa dito. Ay, hindi, magkaiba. Magkaiba, di ba? Iba-iba, para pigilan talaga kayo, hadlangan kayo, para padilihin o para hindi na ano talaga yung person mo sa'yo mag-offer. Madami yan silang ginagawa, iba-ibang klase, guys. Napaka-determined. Hadlangan kayo. Doon na nag-focus sila. No? Hindi yung sa sarili nilang pag-asenso, na kung paano iahon yung sarili nila sa kahirapan, kung paano maging matiwasa yung buhay. Dahil hindi ganun ang focus nila, kundi mamiste. They live a parasitic lifestyle, yung mga taong yan, na gusto mangontrol sa ng person mo. They're like parasite. They live a parasitic lifestyle. Baka may mga disorder yan. Kaya ganyan sila. May mga disorder. Tingnan nyo. Ito si Emperor. Oh. At pahirapan siya dun. Sa impyerno. Nakatali, no? Forever. Tapos tuloy-tuloy na pinaparusahan. No? Tuloy-tuloy yan. Walang tigil. Nakatali. Oh. Kahit gagalaw mo lang, hindi mo lang siya makagalaw kasi nakatali, matindi padrusa. Tapos may labas-pasok pa yung python daw sa bunganga niya. Labas-pasok. May mga ganun daw doon eh. Kung mapanood nyo sa YouTube na may mga nag-testify may ganun, no? Na pinaparusahan na parang tinotorment, torture talaga sila ng ibig sabihin matinding kasalanan din, no? Kaya ganun ang parusa sa kanila. So see, hindi yan pananakot. Doon lang tayo sa kung ano yung totoo. At kung ano yung deny dito ng nag-guide ngayon dito. Ikaw po yawa nag-guide dito ngayon. Pray po ba yan? Mukhang hindi alam. Angel po ba nagagay dito ngayon? Hindi. Si Yahweh ba nagagay dito ngayon? Si Yahweh. Si Yahweh. Si Yahweh nga. Si Yahweh. Kasi nagpag-guide naman talaga ako kanina. Kumunik ako sa kay Yahweh. And then, napag-guide ako para kaya mga ganyan yung lumalabas yun eh. Yan. Ang sabihin nila ng mga yan, na emperor na yan, hindi yan totoo. Sinungalingan lang yan. Pero malalaman na lang niya yan afterlife kung totoo nga ba o hindi. Na kung saan nga ba siya ilalagay, kung totoo bang mangyari ito sa kanya, dahil yan ang nilalabas dito, yan ang lumalabas dito sa reading, at yan ang na-reveal ng guide ko yun, ng ni Yahweh, no? So yan. Bakit ako ginaguide ni Yahweh? Nagpa-guide ako kanina para may mga para mas yung reading mas accurate kung ano ba talaga ang mangyayari, para kasi siya mismo ang nagde-decide niya kung ano yung gagawin, gano'n. Kung ano yung mga next na mangyari no, sa isang tao, anong parusa, mga ganyan. Kasi siya ang God, di ba? So yan. At ito ay yan ang mangyayari sa kanya kay Emperor. Yan ang parusa sa kanya ni Yahweh. Wala siyang ibang si Emperor na yan, kundi sarili niya. Siya ang may kasalanan yan kung bakit
siya parusaan sa impyerno ng ganyang parusa pati. Hindi lang siya basta ilagay doon. Tali pati siya doon sa impyerno. At yun na, patorture niya. Yung iba doon ay nag-swimming sa apoy. Siya naman nakatali forever. Tapos labas-pasok yung python. Tapos may ano pa ba? May gumagapang din sa kanya ng mga scorpion po ba? Mga ganun. Kasi may mas scorpion din daw doon. Sipin niya. Emperor. Gusto niya maghari-harian. Ayan. Yan ang kanyang destino. Hindi lang destino. Yan ang kanyang kapalaran. Hindi lang kapalaran. Yan ang nakaset na mangyari sa kanya. Parusa sa kanya. And ano ang gusto sabihin sa'yo ng person na yan na magkakaroon ng reunion sa inyo? Nagja-juggling daw. Nagja-juggling siya. O, paano din mag-juggling? Yun daw ang na-experience niya. Nagja-juggling siya. Madaming strategy, madaming ginagawa na o iba-iba yung ginagawa sa kanya. Hindi lang isa. Kaya ako, ang dami ko ng pangontra, no? Kasi iba-iba nga na pamamaraan, iba-iba na klase ng, alam nyo na, deceit and scheme na ginagawa ng iba. No? Para lang harm. Kasi they live a parasitic lifestyle ngayon. Pero yun nga lang, at forever naman ang dusa nila sa impyerno. Ba't hindi nila kasi hayaan yung iba, no? Mas bagay, ganyan nga sila eh. Kaya wala silang ibang sisihin kapag nilagay sila sa impyerno. Kundi sarili lang nila. Dahil sa kagawa nila ng evil, dahil sa gusto nilang kontrolin yung kapwa nila, yung love, life, happiness ng iba. Dahil sa masyado silang mayabang, narcissistic, no? At nagagawa nila yung mga gano'n, no? Injustice. Kung kaya sila may impyerno. Yan. So, iba naman to, pero maano din ng person mo yan. Malagpasan, no? Ma-overcome, no? At magtagumpay si person mo na hindi na siya masulusulan pa, umutusan. Yan. Magkaiba yan dito. Yung isang deceit nila and scheme na ginagawa, hindi na pumapasok sa person mo yan. Hindi na nasasend sa person mo. Ito naman ang hindi na nila mautusan sa person mo. Yan. Spiritual din ito ginagawa nila na to. O diba? Iba-iba klase yan, guys. Ano kaya ito, no? Ano kayang ginagawa nila? Paano nila iutos to para alam natin? Paano nila ginagawa to? Ito ba yung inuutos nila sa picture? Na may orasyon and then utos sa picture. Yan ba yan? Yan yung scheme nila na orasyon and then utos sa picture. Yan. Spiritual din. Yan. Yan na yung hindi na din matatanggap ng person mo. Hindi na
hindi na susundin ng person mo yung inuutos nila sa picture ng person mo o sa pangalan ng person mo o sa person mo man pag nakita nila yung person mo. Wish ungranted na. Ganun. Ano pa ang next na mayari sa inyo ng person mo? Haba na readings mo ngayon. Upright pa itong death card. Yan. Ano tong death card na to? Transformation, change, new beginning. It's a new beginning. Rebirth. Yan. Yan ang clarification. Rebirth and upright ba tong King of Wands? Maging passionate si person mo. Hunter type. Si person mo yan. Yung ganyan. Siya yan. Maging hunter type. Driven, passionate. May very brave, no, na huntingin ka. Huntingin ka talaga. Na ipursu ka para magkaroon na ng new beginning sa inyo. Parang there's delay pa na mangyari kasi may ginagawa pa sila. Isa pang deceit to. Iba-iba kasi yan, no? So, yan. So, ito na lamang guys for collective reading.